Good morning mga minamahal. Muli magwalis tayo. Daming tubig ulan. At umulan kagabi. Hindi tayo makapag-exercise nito. Walisin muna natin itong mga tubig ulan. So mga minamahal, at salamat at muli tayo ay nagkaroon ng pagkataon na makapag-exercise sa umagang ito. Dahil tandaan lang po natin ang kasabihan sa banal na kasulatan na sinabi sa Kolosa Kapitulo 3, versikulo 17 na anumang bagay na inyong ginagawa sa salita o sa gawa ay gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At magpasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya at napakahalaga nga mga kapatid na tayo ay habang tayo gumagalaw, maganda ang ating isipan, matiwasay, kung sa Bisaya pa hapsay, no, hayahay, hapsay. So dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Nangulugan lamang na tayo ay buhay. Patuloy ang ating mga gawain sa araw-araw. Itong ating ginagawa, ito'y exercise for Christ. Mag-ehersisyo tayo sa ating pangatawan na may pasasalamat sa ating Diyos Ama sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil nga po, kung hindi sa Kanya, ay we are nothing. Wala tayong kabuluhan sa mundong ito. Mabuti nga't nakakilala tayo sa Panginoong Diyos. At yun namang hindi pa nakakilala sa Panginoong Diyos, ay hatiran natin ng Ebanghelyo. Kaya nga kahit anong ating ginagawa, sa salita man o sa gawa, ang lahat ay ukol sa Panginoon. Siya kasi ang ating manlalalang, lahat ng mga bagay ay nanggaling sa Kanya, no? Mga blessing natin sa araw-araw, pagkain natin. Kaya nga tinuturoan tayo ng panalangin Nasulat po yan sa Mateo Kapitulo 6. Yung pinakantakpangan natin yan. Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and glory, forever and ever. Amen. So, habang tayo ay nag-exercise, tanggap din natin ang blessing mula sa Diyos. Imagine,
Kung hindi niya tayo binibigyan ng pagkain araw-araw, paano tayo makapag-exercise? All power belongs to God. So, meron tayong lakas para tayo ay makagalaw sa araw-araw nating mga aktibidad. See? At magpasalamat tayo na hindi tayo nakahimlay sa banig ng karamdaman. Glory to God. Amen? Kaya huwag makalimot sa Panginoong Diyos upang ang ating araw-araw na galaw ay bagamat routinary. Dahil nga sa katulad ng araw, sumisilang sa umaga at dumadapit sa hapon. Ganon din ang buhay ng tao. So magpasalamat tayo sa Diyos, mga minamahal. Ito, ang daming mga tubig ulan kasi magdamagan po ang ulan dito sa Bulacan. No, ngayon ay July 10, 2024, araw ng Miyerkules. At pagkatapos nating makinig ng mga gospel songs habang nagkakape kanina, ay ito naman, kaya umakyat ako dito sa rooftop ng Smyrna Christ Church para nga makapag-exercise tayo. Ngunit dahil sa maraming tubig ulan, tanggalin po muna natin. Ano po? Kasi ito po ay nakakadulas. Kita naman, dami. Pero dito ko rin nilalagay sa garden. Para na rin akong nagdidilig nito. Ayan, napakarami talaga. See? So, kaya, pilitin na lang nating ihulog sa hagdan. Sa hagdan na lang kasi napakarami po. Napakarami. Purihin ng Diyos sa ating kalakasan. Ayan, kailangan patuyo muna natin to para kung tayo ay mag-strolling o kaya ay yan, pakarami talaga. So delikado ito. See? Madulas kasi ito. Nagkaroon na ng lumot eh. Delikado pagka mag-i-strolling tayo or konting jogging ba. No? Konting jogging. Strolling, jogging. Dito lang naman sa rooftop. Sa dami nito. Ayan. Dito ko na lang inihulog sa hagdan ng rooftop. At meron namang alulod dito. See?
So ganyan mga minamahal. Kahit pa paano ay natanggal natin yung tubig. May kaunti pa. Pero sa awa ng Diyos. So, amen. Kunting ano muna. Lakad-lakad muna ng kaunti. Stretching of the limbs. Exercise for Christ, for God's glory. At medyo salamat at humihingal na ako. Alam nyo mga minamahal, ang paghingal, dahil sa ikaw ay gumagalaw, yan po ay exercise po yan ng lungs, ng puso. Dahil sa ating blood circulation, dapat ma-maintain po natin yan. Ano ha? Nasa normal na pagdaloy ng ating dugo sa ating mga kaugatan. Ma-maintain po natin ang magandang kalusugan na ayan po ay biyaya sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya nga dapat tayo magpasalamat. Meron tayong pag-iisip na masabi nating kapaki-pakinabang hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating kapwa. So, itong ating exercise for Christ ay upang mapasalamatan natin ang Diyos at siya ay luwalhatiin sa kalakasan na ating natanggap. We have to praise, glorify, and thanks the Lord for all the things He has done to us. The blessings we receive from Him. Praise God. Hallelujah. So, kaya nga, tayo ay nami-maintain natin ang magandang kalusugan. Amen. By God's grace. So, ang importante, hindi lang natin puwersahin ang ating katawan. Katulad ko, kasi nga, ako ay mag 71 years old na. Ano ha? At ang ating galaw, siyempre, ayon sa kakayanan ng ating buto-buto at kaugatan. Kasi nga, siyempre, matigas na ang ating buto, mga kalamnan. So, balansehin po natin. Kasi nga, yung ibang riyan ay talagang nagpapa-blood pressure pa. Ano ha, kung kaya ba nila mag-exercise. Pero sa awa ng Diyos, itong inyong abang lingkod ay banat naman po ang katawan natin. Kasi nga, nanggaling naman po ang inyong abang lingkod sa mahirap na pamilya, mahingisda at magsasaka. So, at kinagisnan ko rin yan. Nakapangisda rin tayo, nakapagsaka rin tayo sa probinsya. No? At hanggang napunta tayo rito sa Metro Manila, 15 years old. At dito na hubog ang aking kaisipan, kalakasan sa biyaya ng Diyos. So, salamat at nakapag-retire naman tayo sa gobyerno, no? Dahil dati tayo nagtrabaho sa gobyerno. So, kumbaga, at nagkaroon din tayo ng pamilya, mga anak na mabait, nag-serve din sa Panginoong Diyos. Bali, lahat ng blessings, ibinigay ng Diyos na para may pagkain sa araw-araw at suporta sa ministry. Praise God. Hallelujah. So, purihin ang Diyos sa mga bagay na ito. So, kailangan galaw-galaw. Galaw-galaw tayo. Konting strolling. Konting dito lang naman to sa rooftop. Ang importante, dadaloy ang ating
mga dugo sa ating kaugatan para huwag tayong marayuma. No? Imagine, ay nandito ako sa panglimang palapag ng building. Itong tinatawag namin na mission house, kalob ito ng Panginoong Diyos sa aming pamilya. At nakapagtayo ng ganitong building, praise God, hallelujah, dahil na rin sa mga blessing na binigay niya sa aming mag-asawa at sa aming mga anak. At gayon din, may mga nagkaloob din ng mga hinipo ng Panginoong Diyos na makasuporta sa aming ministry sa paghatid ng Ebanghelyo. Purihin ang Diyos. Kaya pinapasalamatan ko po sila sa tulong at biyaya ng Panginoong Diyos. At naway magpatuloy din ang blessing ng Diyos sa kanila at sa kanilang mga pamilya at milayo sila sa kapahamakan. Ganon din ang lahat ng kapatiran ng Smyrna Christ Church. So, sa makatuwid mga minamahal, magpasalamat tayo palagi habang tayo ay humihinga at habang tayo ay kumakain sa araw-araw. Ipag-pray din natin yung mga kapos sa buhay dahil nadaanan natin yan. Mga pagsubok po yan sa buhay ng tao. Dahil dito sa sandaigdigan na ito, kung ang Kristo ay nagdusa sa kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan, siya ay nagsakripisyo. So gayon din naman tayo. Darating ang panahon na kung ang tao ay nasa karangyaan, may pagsubok na mangyari sa kanyang buhay. At kung sa panahon ng pagsubok, yan po ngayon ang danasin niya, paghirap, mga problema, minsan mga sakuna. Pero huwag mangamba dahil iyan ay kasama po yan na maranasan ng tao habang nabubuhay sa mundong ito. So, yung iba naman nasa banig ng karamdaman, ipag-pray na lang natin sila na ang mga taong yun ay makarecover at makakilala sa Diyos. Dahil tayo, bago tayo nakakilala sa Diyos, napunta muna tayo sa tinatawag na wilderness. Yung bang galing tayo sa kadiliman. So, kung sa panahong yaon, hindi pa natin nakilala ang Diyos, at tayo tinawag at nakilala natin siya sa huling mga araw. Praise God, hallelujah. Lahat naman kasi ng tao ay makasalanan. Ako makasalanan, bawat isa makasalanan. Ang hindi lamang makasalanan na tao ay ang Panginoong Hesus Kristo. So, dahil siya ay walang kasalanan, ay ibinigay ng Diyos ang karapatan sa kanyang bugtong na anak na tayo iligtas mula sa kadiliman at ihatid sa kaliwanagan. So, purihin ang Diyos na mula sa ating pagiging makasalanan, nilinis tayo ng Diyos sa magitan ng ating panampalataya kay Kristo Jesus, na siya ay pinako sa krus, sa Kalbaryo, namatay, inilibing at sa ikatlong araw ay binuhay muli ng Diyos Ama upang ipangaral ang magandang balita ng kaligtasan na bagamat ang tao ay mamamatay, ngunit sa kanyang panampalataya sa ngalan ng Panginoon Kristo ay siya ay bubuhayin muli mula sa mga patay na katulad ng Kristo ay umakyat sa kalangitan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon din ang gagawin ng Diyos Ama sa atin. In Jesus' name. So, tandaan natin mga minamahal na ang nalabing buhay natin sa mundong ito ialay natin sa Panginoong Diyos. Amen? So, exercise for Christ. Praise God. Hallelujah. Amen. So, inhale, exhale muna tayo.
Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus.